Mga kaibigan, tanungin natin, posible bang bumagsak ang Islamic Republic? Oo ang sagot, pero hindi kung patuloy ulitin ng Estados Unidos ang parehong pagkakamali sa loob ng 23 taon, ang umatras kapag nakakakuha na ng kalamangan laban sa Iran. Ngayong linggo, inilunsad ng US ang Project Freedom na napakatalino. Sa kauna-unahang pagkakataon, mismong barkong pandigma ng Amerika ang nag-escort sa mga barko sa Strait of Hormuz. Kaya nakalusot ang langis sa rutang dagat na hinahara ng Iran mula na magsimula ang digmaan. Umepekto ito at hindi napigilan ng Iran ang mga barko. At dahil pinagsama pa ito sa naval blockade na pumipigil na sa pag-export ng langis ng Iran, ito na ang sandali na talagang nauubusan na ng oras ang Islamic Republic. Gayunpaman, matapos ang 24 na oras, ipinahinto muna ito ni Trump. Ngayon, iintindihin natin kung bakit napakadelikado ng Project Freedom para sa Iran at kung bakit sa tuwing malapit na tayong magkaroon ng kalamangan, umaatras ang ating mga namumuno. Maligayang pagdating sa IRK show sa JNS TV. Tara, simulan na natin. Kaya nang inilunsad ng US at Israel ang Operation Epic Fury noong Pebrero 28, nakatutok ang mundo sa mga airstrike, bomber, bunker buster, nuclear site at iba pang kitang-kitang pangyayari. Tahimik ring ginagawa ng Estados Unidos ang isang bagay na di nagawa sa Iran sa 40 taon ng alitan nila. Sinimula ng US Navy ang pagharang sa mga pantalan ng Iran, pisikal na pagharang. Imbes na bantang liham at parusa, totoong barkong pandigma ang pumuwesto sa labas ng baybaying katubigan ng Iran at pumigil sa mga sasakyang dagat na pumasok o lumabas. Para malaman kung bakit ito kakaiba, dapat maintindihan paano nabubuhay ang Islamic Republic. Ang rehimen ay umaasa talaga sa langis, hindi yan metapora. Literal na ang kita sa langis ang nagpapondo sa negosyo ng Revolutionary Guard, na kumokontrol sa halos kalahati ng ekonomiya ng Iran. Ito ang napopondo sa mga puwersa ng seguridad, Basij militia na sumusupil sa protesta, at napapasweldo sa armado ng tatanggol sa kapangyarihan ng mga kleriko. Ang mga parusa, kahit gaano pa ito kabigat, ay laging may hangganan. Maaring ipadaan ng Iran ang langis nila sa mga tagapamagitan. Maaari rin silang magbenta ng langis nang may diskwento sa China at India. Pwede nilang gamitin ang Shell Company at mga daungang kakampi sa UAE para manatiling umiikot ang pera. Hindi ito perpekto at masama sa ekonomiya, masakit pero kakayanin. Taon na nilang kinakaya yon. Iba ang naval blockade at hindi lang ito usapin ng antas. Kapag marami kang pisikal na langis, hindi sapat ang shell company para mailipat ito, lalo na kung kalaban mo ay missile destroyer. Ang blockade ay naglagay ng harang sa pagitan ng langis ng Iran at ng mundo. Nakagulat ang mga numerong lumabas sa sumunod na mga linggo. May 184 na milyong bariles ng langis ng Iran na nakaimbak lang sa mga tanker at hindi makaalis. Isipin mo ang dami ng tambak na yon. 60 milyong bariles doon ay pisikal na naipit sa loob ng Persian Gulf. Ang isa pang 124 na milyong bariles ay nakaangkla malapit sa China. Gusto nung mamimili ang langis na yon, pero natatakot silang galawin ito dahil sa secondary sanctions ng US. Ang blokeyong ito ay kumakaltas sa Iran ng 400 hanggang 500 milyong dolyar araw-araw na malaki na talagang bagay. Pero may mas mahalagang nangyayari pa. Halos puno na ang imbakan ng langis ng Iran sa dagat at sa mga lumulutang na tanker, umaabot sa 100% kapasidad. Kapag napuno na, mapipilitan ng Iran na gawin ang isang bagay na parang technical pakinggan, pero sa totoo lang ay medyo mapaminsala. Kailangan nilang isara ang mga aktibong balon ng langis. Heto kung bakit mahalaga yon. Sa matatandang oil field ng Iran, ang pagsasara ng balon ay hindi simpleng pagtigil ng operasyon. Ang presyon sa ilalim ng lupa na nabuo sa loob ng milyon-milyong kaon at nagtutulak ng langis paakyat ay nawawala kapag tinakpan ng balon at maaring hindi na bumalik. Ang Iran ay nahaharap sa posibleng permanenteng pagkawalan ng 300 hanggang 500,000 bariles kada araw ng kapasidad sa produksyon kung mapapatuloy ang blokadeng ito. Hindi lang ito masamang quarter o pagkawala ng ilang daang bilyong dolyar. Iyan ay siyam hanggang 15 bilyong dolyar na taunang kita na mawawala ng tuluyan kahit pa magkaroon ng kasunduan. Ayon sa mga analyst, ang tinatayang panahon ay 15 hanggang 60 araw. Kung mapapatuloy ang blockade ng ganitong tagal, mawawala ang kapasidad nila sa langis na nabibigay sa kanila ng kakayahang kumuha ng armadong tauhan ng Republikang Islamiko at siyang ginagamit para supilin ang mamamayang Iranian. Ang langis din ang pinabumula ng marami nilang pondo. Dahil ang perang ito ay hindi lang napupunta sa mga lalaking may baril. Hindi lang nabubuhay ang rehimen dahil mahal sila ng mga Iranian. Nabubuhay ito dahil binabayaran ng aparatong panseguridad. May imperyo sa ekonomiya ang mga commander ng Revolutionary Guard at may sweldo ang mga karaniwang sundalo. May allowance ang mga napapaligid ng milisya.
Ito ang paraan ng kanilang pagkontrol. Ginawang mapagkakakitaan ang pagiging bahagi ng Islamic regime at halos walang ibang magawa. Nguyat na yon, unti-unti na nauubos ang perang yon. May mga ulat na, sa totoo lang, nagsimulang lumabas ng mga regular na unit ng hukbo ay hindi nababayaran ng ilang buwan. Hindi kasama ang IRGC, inuuna nilang protektahan ang sarili nilang pera. Ang mga regular na sundalo, yung mga tao sa pinakailalim ng kadina ng katapatan. Ayon sa isang opisyal ng Israeli intelligence na sinipi sa mga ulat ngayong linggo, kung magtutuloy ang blockade, hindi raw tatagal ang Republikang Islamiko hanggang 2026 na 8 buwan na lang mula ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 46 na taon, hindi lang ang kanluran ang hinahabol ng oras. Hinahabol na rin ng oras ang Tehran. Noong Mayo 4, inanunsyo ni Trump ang Project Freedom. Ang nakasaad na misyon ay gumamit ng militar ng US para samahan ang mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz, na hinaharang ng Iran mula nang magsimula ang digmaan. 20,000 mandaragat mula 87 bansa ang stranded sa mga barko sa Golpo ng Persia. Bumaba sa 5% ang trapiko ng pagpapadala kumpara bago ang digmaan. Minsan umabot sa mahigit $6 kada galon ang presyo ng gasolina sa US. Sa kasama ang palad, mukhang simple ang pag-escort ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Pero hindi ito madali dahil napakakitid ng rutang pandagat na ito. Ang mga daanan ng barko o mga kanal na sapat para sa tanker ay mga 2 milya lang ang lapad bawat direksyon. Napakasikip nito. Matagal nang may missile battery, mga eskwadron ng mga mabilisang bangkang pang-atake, drone launch site, at mina ang Iran sa magkabilang baybayin para bantaan ang dumadaan sa 2 milyang iyon. Paano i-escort ang barko sa ganitong sitwasyon? Hindi mo basta-basta pwedeng ilagay ang isang destroyer sa tabi nito na parang bodyguard na naglalakad kasama ang isang tao sa gitna ng maraming tao. Hindi talaga uubra ang ganung setup. Walang sapat na espasyo para makagalaw, kaya madaling tamaan ng destroyer na katabi ng tanker sa makitid na channel. Kaya bumubuo ng depensibong payong at pumupwesto ng malapit ang mga destroyer. Ang mga fighter aircraft ay napapatrolya sa impapawid, laging nagbibigay ng proteksyon. Ang mga helicopter mula sa mga deck ng barko ay nagbibigay ng suporta at pagmamanman, lumilipad ng mas maaga para makita agad ang anumang papalapit. Ang mga drone ay nagbabantay sa baybayin para sa paglulunsad. Kapag napapakawala ang Iran ng misil o drone o napapadala ng mabilisang bangkang pang-atake papunta sa komersyal na barko, agad itong nasasabat ng depensa bago tumama. Kasama rin ang usapin ng mga mina at ang pagtatangkang alisin ang mga ito. Hindi kailangan may proteksyong militar sa mismong barko dahil may escort ito sa paligid, itaas at unahan. Ito ang convoy escort model. Ito rin ang ginamit na paraan ng US Navy noong ikalawang digmaang pandigdig para protektahan ang mga barkong tumatawid sa Atlantic laban sa mga submarino ng Germany. Napakasimple lang talaga ng prinsipyo. Para tamaan ang barkong pangkalakalan, dapat mo munang lampasan ang barkong pandigma. Pero para epektibo ang proteksyon, kailangan ng mga base at lugar para liparan at lapagan ng fighter jet. Kailangan din ng mga eroplanong nagre-refuel ng lugar kung saan sila maaaring mag-operate. Ang kipot ng Hormuz ay napapalibutan ng Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Oman, Qatar, at may ugnayan militar ang US sa mga ito. Pero kung walang access sa mga base, hindi makakarating ang eroplano sa strait sa oras at di magiging kapaki-pakinabang. Babagsak ang depensa. Mahalaga ito sa mga sumunod na pangyayari dahil pinapalabas ng media na bigla na lang umatras si Trump. Pero mas komplikado ito. Totoo at mabilis nangyari ang operasyon. Ipinadala ang 15,000 sundalo, mahigit 12 barkong pandigma at higit 100 eroplano mula lupa at dagat. Tumawid sa kipot ang 2 destroyer, ang USS Truxtun at USS Mason. Nagpakawala ang Iran ng mga misil, drone at nagpadala ng mga mabilisang bangkang pang-atake, pero nagpatuloy sa paglalayag ang mga destroyer. Nahadlangan ang lahat ng banta. 2 Amerikanong barkong pangkomersyo at isang barko ni Musk ang nakatawid. Umepekto ito. Tumayo si Pete Hegseth sa podium ng Pentagon at sinabi, walang kontrol ang Iran sa kipot. At tama siya ng halos 24 na oras. Bagamat tinawag na Project Freedom, hindi lang ito makataong operasyon. Ito rin sana ang magpapaging permanente sa presyo ng blockade na tumatama lang sa Iran. Isipin mong nagpatuloy ang Project Freedom. Bukas ang kipot para sa pandigdigang kalakal, pero binoblockade pa rin ng US Navy ang mga daungan ng Iran. Ang langis ng ibang bansa ay dumadaloy, pero ang sa Iran ay hindi. Hindi ito basta 2 araw na pagtutunggalian sa ekonomiya, kung saan parehong nahihirapan ang magkabilang panig. Isa itong tuloy-tuloy na pagdurugo na direkta at eksklusibong nakatuon sa Iran. Tuloy ang pagbebenta ng langis ng mga bansang nasa gulpo sa pamamagitan ng kipot at tuloy ang supply ng enerhiya sa Asia. Bumaba ang presyo ng gasolina, napabor kay Trump, at napupuno ang imbakan ng langis ng Iran. Isinasara ang mga balon nito at humihinto ang Revolutionary Guard sa pagbabayad ng sahod. May ibig sabihin ay hindi nababayaran ng mga tao at nagagalit ang mga taong yon. Na ibig sabihin, sa sarili nito, maaring bumagsak ang Islamic Republic. Ang Project Freedom ay hindi lang escort mission, kundi dapat magtatakda ng tagumpay ng blockade. Ngunit, ito'y nahinto.
Ayon kay Trump, pansamantala niyang itinigil ang Project Freedom dahil sa progreso ng Iran deal, pero hindi ito ang totoong dahilan. Inanunsyo ni Trump ang Project Freedom na hindi kinonsulta ang mga bansa sa gulpo. Nalaman ng Saudi Arabia ang anunsyo kasabay ng lahat. Galit na galit ang Saudi Arabia na nag-host ng Prince Sultan Air Base at may kontrol sa himpapawid na kailangan ng US military sa rehiyon. Hindi nila sinusuportahan ang Iran, kundi natatakot lang sila sa posibleng ganti ng Iran sa operasyong hindi sila kasali o may boses. May mga pipeline at oil terminal ang mga bansa sa Gulpo at malapit lang sa mga missile battery ng Iran. Sila ang durusa sa mga desisyon ng Amerika na hindi naman sila kinonsulta na may seryosong epekto sa kanilang bansa. Sinuspinda ng Saudi Arabia at Kuwait ang pag-access ng US sa kanilang mga airbase at himpapawid bilang tugon. Kung walang base sa Saudi at Kuwait, mawawala ng operasyon ng mga eroplano ng bibigay proteksyon sa Project Freedom tulad ng fighter jet, refueling tanker at support aircraft. Wala nang ibang ruta. Tumawag si Trump kay Mohammed bin Salman, ngunit hindi nito naresolba ang problema. Hindi rin aksidente ang pag-atake ng Iran sa UAE sa panahong yon. Makapangyarihan ng UAE, pero napakaliit nito, sobrang liit, at hindi nito kayang magsimula ng isang ganap na digmaan laban sa makapangyarihang Iran. Ano bang kinalaman ng UAE sa Saudi Arabia? Tandaan, ginamit ng Iran ang mga estado sa Gulpo laban sa US dahil alam nilang hindi kaya ng mga ito makisangkot sa digmaan dahil sa epekto sa ekonomiya at turismo. Pero hindi nila papatulan ng Saudi ngayon na napakalaki. Kaya pinili nila ang UAE bilang babala sa iba pang mga estado sa Gulpo. Malinaw nilang naiparating ang mensahe. Ang operasyong binanggit bilang buhay o kamatayan para sa 20,000 mandaragat na ipinagtanggol ni Hegseth sa kanyang press conference noong umaga ay pisikal na imposibleng ipagpatuloy. Binigyan ito ni Trump ng bagong pananaw bilang diplomatikong hakbang. Malaki ang progreso at malapit na ang kasunduan. Pansamantala, muna itong ihihinto para biging daan ng kapayapaan. Dayunpaman, nag-post sa Ingles sa social media ang tagapagsalita ng parlamento ng Iran. Nabigo ang Operation Trust Me Bro. Tinawag ng Foreign Ministry ng Iran na Operation Faxios ang ulat ng Axios na malapit na ang kasunduan. Alam ng rehimen ang tunay na nangyari. Hindi natigil ang operasyon dahil sa diplomasya, kundi dahil nagkawatak-watak agad sa loob ng 24 na oras ang koalisong kailangan para suportahan ito. Mahalaga ito ngayon. Gusto ko maging patas dito dahil ang kwento dito ay hindi ito dahil inosente o madaling malinlang si Trump. Hindi siya naloko ng mga kasinungalingan ng Iran. Mas komplikado pa ang kwento kaysa doon. Si Trump ay naipit sa tatlong bagay na walang kinalaman sa alok ng Iran sa negosasyon at hindi na kailangang likhain pa ng Iran ang mga pressure na ito dahil umiiral na. Kailangan lang ng Iran na panatilihing buhay ang usapan ng sapat na matagal para ang pressure na ang kumilos. Ano ang mga pressure na yon? Una, presyo ng gasolina. Nangako si Trump noong 2024 na pabababa ng presyo ng gasolina sa mas mababa sa $2 kada galon sa loob ng isang taon. Ngayon, lampas apat na dolyar ang average na presyo ng gasolina sa Michigan, tumaas ng 72 sentimo sa isang linggo. Sa Ohio, higit 60 sentimo. Mga swing state ito na may laban sa Senado ngayong Nobyembre. Ayon sa survey, mahigit 8 sa 10 Amerikano ang nahihirapan sa budget dahil sa presyo ng gasolina at karamihan ay sinisisi si Trump. Namungguna ang mga demokratiko sa mga balota para sa Kongreso ng 10 puntos ang huling pagkakataon na nagkaroon ng ganito kalaking lamang ang mga demokratiko bago ang midterm elections ay noong 2006. Ang presyo ng gasolina ang pinakakitang sukatan ng ekonomiya sa politika ng Amerika dahil nakikita ito ng bawat botante araw-araw, 2 beses sa isang araw, sa mga karatulang kapantay ng mata. Dahil sa pagsasara ng kipot, tumaas ang presyo ng langis. Kung magbubukas muli ito, bababa ang presyo. Tumaas din ng 600 puntos ang merkado nang ianunsyo ni Trump ang malaking pag-unlad. Ayos ba? Problema ito para sa kanya. Pangalawa, may pressure mula sa midterm elections. Kontrolado ng Republican ang House at Senado, kaya kaya nilang magpasa ng desisyon. Karaniwang nagiging referendum ang midterm elections para sa ruling party. Ang digmaan at pagtaas ng presyo ng gasolina 6 na buwan bagong Nobyembre ay bangungot para sa mga Republican na tumatakbo sa mahigpit na labanan. Sabi sa ulat, direkta na itong dinala ng mga Republican sa Kongreso kay Trump. Madali lang ang political na kalkulasyon. Ang isang kasunduan na magtatapos sa digmaan at magpapababa ng presyo ng gasolina bagong araw ng halalan ay napakahalaga para sa partido at posibleng pati na rin sa mismong kamara. Kaya naman tumitindi ang pressure para doon. Na nagdadala sa atin sa ikatlong pressure, ang pamana niya. Ang political pagkakakilanlan ni Trump ay nakabatay sa pagiging dealmaker na nakakamit ang binagagawa ng iba. Ang kasunduang magwawakas sa digmaan laban sa Iran, magbubukas ng kipot, magpapababa ng presyo ng gasolina at aalis ng banta ng nuklear ay pinakamalaking diplomatikong tagumpay ng sinumang presidente ayon sa kanya. Malakas ang dating nito at hindi pagiging siniko ang pagkilala roon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa kanya ang mga senyales mula sa kabilang panig.
Kapag sinasabi ng mga tagapamagitan na may makabuluhang pag-unlad, gusto nga ni Trump na maging totoo yon at malaki ang nakataya sa kanya na maging totoo ang lahat ng iyon. Bukod dito, posible ring ang ilang impormasyong natatanggap niya mula sa tagapayo ay nakalilito o mapanlin lang. Witkoff. Mga kaibigan, hindi pa lahat nawala. Tingnan natin ang ginagawa ng Iran. Nagpapakita ito ng pagiging bukas sa isang kasunduan. May mga mensaheng ipinapasa sa pamamagitan ng mga tagapamagitang Pakistani at may pinag-uusapang 14-point na framework at nire-review ng Iran ang mga panukala. May pag-usad na nagaganap. Samantala, hindi gumalaw ang pulang linya ng Iran. Hindi mapag-uusapan ang enrichment at mananatili sa bansa ang stockpile. Naglabas ang IRGC ng bagong toll protocol sa Kipot na nagpapakitang itinuturing ng Iran ang tubig na iyon bilang sariling teritoryo. Hayagang nilalait ng speaker ng parlamento ng Iran ang diplomasya ng Amerika sa social media. Sabi ng mga tagapamagitan na may progreso, pero kalokohan lang daw ito. Ipinapakita ng Iran ang kanilang pagsuway. Sabay na nangyayari ang dalawang ito, hindi magkasalungat, dahil ang isa ay para sa kanluraning tagapakinig at ang isa ay para sa lokal. Ito ang kanilang taktika. Ito mismo ang gusto ng Iran. Kita mo, may simpleng estratehiya ang Iran. Mag-atras at magpaliban ng negosasyon para magkaroon sila ng oras. Ito ang nakakaintriga dahil baka hindi na pabor sa kanilang oras kung magpatuloy ang blockade. Kaya lalo nilang pinatitindi ang pressure kay Trump para umurong sa lahat at pumirma ng kasunduan. May plano ang Iran kung paano itulak ang kanilang kasunduan, gaya ng ginagawa nila sa nakaraang 25 taon. Sabihin sa comments kung gusto ninyong gawin namin itong episode. Walang interes ang Iran na makipagnegosasyon ng kasunduan. Gusto nilang makuha ang pinakamarami mula rito para magpatuloy silang mapalawak ang kanilang kakayahang nuclear, matanggal ang mga parusa at iba pa, para magpatuloy silang lumakas bilang teroristang grupo. Siyempre, hindi interesado ang Amerika. Sa kabuuan, maraming komplikasyon sa larangang ito. Ngayon, posible ba na lahat ng ito, lahat ng takot na baka umatras si Trump, ay para lang bigyan daan sa isa pang walang kapantay na pag-atake ni na Trump at Netanyahu sa Iran na hindi nila ito inaasahan? Oo, posibleng posible. Lahat ng negosasyong ito ay hindi totoo. Hindi gumalaw ang mga pulang linya ng Iran at laging bumabalik sa issue ng enrichment. Ayaw nilang isuko ang uranium na siyang kailangan ng Amerika. Kaya dapat nating malaman kung sino ang mangkaparaya. Nag-aanunsyo ng progreso ang mga tagapamagitan habang nagpahayag ng pagtutol ang Iran. Sabay itong nangyayari kahit magkasalungat. Bakit kaya? Isa ay para sa kanluranin at ang isa ay patungkol sa plano ng Republikang Islamiko dahil ito ang kanilang diskarte. Ganito mismo ang itsura noong 2003, ganito rin noong 2013, at ganito rin noong 2021. Pati na rin sa lahat ng mga nakaraang negosasyon. Hindi nila kailangan na magtagumpay ang mga pag-uusap. Kailangan lang nila itong tumagal. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, kailangan ng Iran na pabilisin ito ng kaunti dahil hindi na muling mapupuno ang mga tangke ng langis. Kailangan nilang solusyon para hindi matakpan ang mga balon. Para sa blockade, kailangang alisin agad ang unang sandata sa loob ng 46 na taon bilang bahagi ng kasunduan bago magdulot ng hindi na mababawi na pinsala. Napakalaking prioridad ito. Kung mapipirmahan ang kasunduan, matatapos ang blockade, babalik ang langis ng Iran at kita ng IRGC. Hindi matatakpan ng mga balon at maiwasan ng Sham hanggang $15 bilyong na permanenteng taunang pagkalugi. Hindi rin kailangan ng Iran ng malaking kasunduan. Kailangan munang alisin ang blockade bago mapuno ang tangke. Sinabi ko sa iyo na magiging tapat ang usapan natin. Heto na, medyo kakaibang sitwasyon ngayon kaysa dati. Hindi mga sanction ang blockade at hindi ito matatakasan. Nadudulot ito ng matinding at posibleng permanenteng pinsala sa energy infrastructure ng Iran na mahirap ayusin kahit may kasunduan. Wala na ang mga proxy, humina si Hezbollah, halos wasak na si Hamas, at anino na lang ng dati ang mga Houthi. Talagang nag-iisa ng Iran sa parang hindi pa nila naranasan mula noong dekada 80. Ang komunidad ng intelihensya ng Israel, na mas kilala ang rehimen kaysa sa karamihan, ay nagsasabing nagbago na ang kalagayan. Epektibo noon ang taktika ng pagpapalabig ng negosasyon dahil natitiis ng Iran ang presyon at nahihintay nitong maubos ang political will ng kabilang panig. Pero sa unang pagkakataon, may seryosong pagsusuri na nagsasabing hindi kakayanin ng Iran na tiisin ang ganitong klaseng presyon ng sapat na matagal para malampasan ng kahit ano. At ito ang dahilan kung bakit napakalala ng komplikasyon sa Saudi Arabia at kung bakit inatake rin ng Iran ang mga estado sa Gulpo, pati na ang Israel. Alam nila na ang mga estadong ito sa Gulpo ang maaring magligtas sa kanila.
Nalagpasan ng Iran ang mga sinabing hindi nito kayang pagdaanan, mula sa digmaang Iran-Iraq na kumitil ng daan-daang libo hanggang sa Green Movement na naglabas ng milyon-milyon sa lansangan. Ngunit nanatili pa rin ito. Ang mga protesta ng Masih Amini, isa sa pinakamalalaking pag-aaklas sa kasaysayan ng bansa, ay nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang nagpoprotesta. Nananatili pa rin ang rehimen dahil mahusay nilang inihiwalay ang kanilang aparatong panseguridad sa pagdurusa ng lahat ng iba pa, na posible lang kung may pera sila. Magiging epektibo lang ang blockade kung magtatagal ito na nangangailangan ng matibay na political will. Ngunit sa demokrasya, may limitasyon ang political will. Presyo ng gasolina, midterms, ang Pangulo na gustong magkaroon ng legacy deal, mga negosyador na maaring hindi lubos na naunawaan ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ito maliliit na bagay. Ito mismo ang mga bagay na alam ng Iran kung paano gamitin, kaya ito ang mga dapat nating bantayan. Bantayan ang paglabas ng mga numero ng imbakan ng langis. Kapag puno na ang tangke, sisimula ang reversible phase at lalabas ang pagkaapurahan ng Iran. Bantayan kung muling magsisimula ang Project Freedom. Iniulat na pinayagan muli ng Saudi Arabia at Kuwait ang US na gamitin ang kanilang mga base. Kung gumalik ang operasyon at maayos na makonsulta ang mga estado sa gulpo sa pagkakataong ito, mauulit ang one-way pressure scenario. Tingnan mo kung ano talaga ang iniaalok ng Iran, hindi ang sinasabi ng mga tagapamagitan tungkol sa lagay ng usapan. Kung hindi pa rin mapag-uusapan ang enrichment, kung mananatili pa rin ang stockpile ng Iran, kung patuloy pa rin nag-aanunsyo ang IRGC ng mga bagong patakaran para sa kipot, malayo pa ang kasunduan. Pinapaandar lang nila ang kanilang taktika. Bantayan mo rin ang oras dahil ngayon lang sa 23 taon hindi lang kanluran ang naghahabol. Tanong ay kung lahat ay magtatagal sa kanilang posisyon habang tumatakbo ang oras. Ito ang nais kong iwan sa inyo. Hindi lang ito kwento ng mabubuti at masasamang tao sa payak na pananaw. Ito ay kwento tungkol sa isang rehimen na napakahusay sa isang bagay, ang mabuhay. At isang grupo ng mga demokratikong gobyerno na may likas na kahinaan sa tanging bagay na makakapigil dito. Pasensya, kailangan nilang manalo sa midterms. Hindi bobo ang Iran. Ginagawa nito ang dati na nitong ginagawa nung may katumpakang dala ng 46 na taong pagsasanay. Kapag naintindihan mo yon, hindi ka na magugulat sa balita at magbabasa ka na ng may bagong pananaw. Handa ang Iran makipagkasundo habang tumitindi ang pressure. Inanunsyo ng tagapamagitan ng malaking pag-usad, pero umiiral pa rin ang taktika. Optimistiko si Trump na pwedeng may kasunduan sa ilang araw. Ang oras ang mahalaga ngayon at maari nang maputol ang ganitong padron. Pinapakita ng kasaysayan na bumabagsak din ang ganitong rehimen, hindi dahil sa mga tagalabas, kundi dahil sa panloob na kontradiksyon. Tumitigil maniwala ang may baril, nauubos ang pera. Nawawala ang takot na nag-uugnay sa lahat. Sa 2026, ito'y nakasalalay kung tatagal ang blockade para hindi na umubra ang kalkulasyon. Dapat tanggapin ng mga bansang kaluranin ang tunay na pagkatao ng Iran at huwag nang umasa na magiging makatuwiran ito at huwag umatras o sumuko. Pinatunayan ng Israel at Estados Unidos na tama sila nitong mga buwan, nagulat ang marami at humina ang Iran kahit walang inaasahan. Lagi pa ring lumalabas ang kahinaan nila. Mas mahalaga ang ibang pangangailangan ng Estados Unidos. Hindi na ito usaping militar, kundi pang politika na. Magulo at puno ng pressure ang politika, lalo na kapag may halong midterm, at dito madalas manalo ang Iran. Pero lagi ring may sariling plano si Trump. Baka panilin lang ito bago ang huling dagok na sisira sa kanila. Makinig kang mabuti dahil ito nang sandali para ibuod ang lahat ng sinabi natin. Ito ang nangyayari. Ang Project Freedom na sabay na binuksan ng kipot habang may blockade sa langis. Kung hahayaan lang mapatuloy ay talagang pipigil sa Iran na makaligtas. Dahil hindi lang nila mawawala ang langis nila sa pangmatagalan, na siyang pinagmumulan ng pondo para sa terorismo saan man, kundi mawawala rin ang kakayahan nilang swelduhan ng mga tao sa loob ng kanilang bansa na siyang napoprotekta sa kanila. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao sa Iran na labanan ng Republikang Islamiko. Kaya balik tayo sa tanong, posible bang bumagsak ang Republikang Islamiko? Oo, malaki ang posibilidad. Kung magpatuloy ang blockade at mawalan sila ng langis, maaring hindi na nila maswelduhan ang mga nagpapanatili ng pagsupil sa mga mamamayan ng Iran. Pero nakita na nila ito noon pa at alam nilang posible itong mangyari. Ginamit nila ang maliit na kalamangan, alam nilang kayang i-pressure ng mga bansa sa gulpo si Trump. Bagay na nakita na natin dati. Patuloy pa rin nilang inaatake ang mga ito, kaya lalong nagiging napaka-problematiko ang sitwasyon. Kung tuloy ang Project Freedom at blockade, hihinto ang langis mula Iran. Kaya maaring maging matatag ang ekonomiya at baka sa unang pagkakataon, malampasan natin sila sa laro nila. Simple lang ang laro nila, makipagnosasyon at patagalin ang usapan para magkaroon ng oras at maibalik ang kakayahang nuclear. Sa huli, dito rin mauuwi lahat. Ngayon, maghihintay na lang tayo sa susunod na mangyayari. Ako si Ira Kay, magkita tayo sa susunod.